setting up barricade to mark the areas where people can stay outside the ICC detention facility. The officer on site said clearer boundaries are needed. As I mentioned before, the facility is surrounded by residential houses. I welcome this development. It shows that authorities acknowledge the consistent presence of Filipinos who come daily to show their support for Tatay Digong. Unquote, dagdag pa niya. Historic, that was the word that echoed in my mind the moment I began closely following what many now call the illegal arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This was not just another headline. It was unprecedented and unthinkable, something we had never seen before. For the first time in history, a Filipino, a former head of state, was handed over the International Criminal Court, the first Asian to ever face such a fate. Pero hindi doon natapos ang lahat. What made it even more disturbing was how it happened. Pagkalapag pa lang niya sa Maynila, naresto agad. Walang court order. Walang desisyon mula sa kahit na ng hukuman sa Pilipinas. Mga korte na hanggang ngayon ay maayos na gumagana. He was put on a plane, flown to the Netherlands, and detained just like that. Due process was not just ignored. It was erased, missed all the iniquity. He remained calm. Or that's how I saw it. There was no outrage, no spectacle. Something extraordinary transpired in detention. Former President Duterte became the only detainee at the ICC whose supporters showed up every day, rain or shine. This boggles the minds of many, much so residents surrounding the ICC detention facility. Laging may tao, may Pilipinong dumarating, tahimik, payapa, pero matatag. Filipinos from all over the world gathered voluntarily without pay, without orders. They came because they believe, after all, they remembered outside those detention walls. They stood with him, not out of obligation, but out of love, support, and unshakable solidarity. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sadyang kahit kailan ay hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan matapos ang panawagan worldwide ng taong bayan at nagsanib puwersa saan mang sulok ng mundo na sana'y ibalik na ang dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. International Criminal Court o ICC tila suko na at hindi nila kinakaya ang puwersa ng taong bayan, lalong-lalo na ang puwersa ng mga kababayan nating mga OFW saan mang sulok ng mundo dahil sa kanilang mga ipinakitang tunay na suporta at mainit na pagmamahal sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang walang katapusang panawagan saan mang sulok ng mundo ng mga Pilipino at kahit na ang ibang lahi na ibalik na ang dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas, ay tila ito na ang pinakamagandang balita mula sa ICC Netherlands na pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Mukhang tila suko na ang ICC na hindi nila kinakaya ang pinapakitang puwersa ng ating mga kababayang OFW dahil sa kanilang ipinakitang walang humpay at mainit na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita, ICC may considered actions of Duterte's camp and bid for interim release, lawyer says. Yan ay marahil nakita ng dayuhang hukuman o ICC kung gaano kamahal ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga kababayan nating mga OFW saan pang panig ng mundo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung magpapatuloy pa ito, ay malaki ang tsansa di umano na talagang makakauwi sa lalong madaling panahon ang dating Pangulong Duterte. Sa katunayan nga, yang nagbarikada na mismo ang ICC dahil ganyan talaga. Hindi kayo
patatahimikin at tatantanan ng mga Pilipino. Nagmamahal ng tunay ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa pahayag ni Alvin and Tourism sa kanyang official Facebook online, happening now. Police are setting up barricade to mark the areas where people can stay outside the ICC detention facility. The officer on site said clearer boundaries are needed. As I mentioned before, the facility is surrounded by residential houses. I welcome this development. It shows that authorities acknowledge the consistent presence of Filipinos who come daily to show their support for Tatay Digong. Unquote, dagdag pa niya. Historic, that was the word that echoed in my mind the moment I began closely following what many now call the illegal arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This was not just another headline. It was unprecedented and unthinkable, something we had never seen before. For the first time in history, a Filipino, a former head of state, was handed over the International Criminal Court, the first Asian to ever face such a fate. Pero hindi doon natapos ang lahat. What made it even more disturbing was how it happened. Pagkalapag pa lang niya sa Maynila, naresto agad. Walang court order. Walang desisyon mula sa kahit na ng hukuman sa Pilipinas. Mga korte na hanggang ngayon ay maayos na gumagana. He was put on a plane, flown to the Netherlands, and detained just like that. Due process was not just ignored. It was erased, missed all the iniquity. He remained calm. Or that's how I saw it. There was no outrage, no spectacle. Something extraordinary transpired in detention. Former President Duterte became the only detainee at the ICC whose supporters showed up every day, rain or shine. This boggles the minds of many, much so residents surrounding the ICC detention facility. Laging may tao, may Pilipinong dumarating, tahimik, payapa, pero matatag. Filipinos from all over the world gathered voluntarily without pay, without orders. They came because they believe, after all, they remembered outside those detention walls. They stood with him, not out of obligation, but out of love, support, and unshakable solidarity. And Spirit Filipinos are with him always. Some may not understand why, but for many, it means everything. It's not just about being there. It's about standing just a few walls away from the man who once stood for them. Isang simpleng paraan ng pasasalamat, a quiet way of saying, hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. That's when it hit me. This is about a leader who became a symbol, a president who became a movement, and a father who became in the heart of millions, tatay ng bayan. The world is watching, and what they see is not just a first of its kind case. They see courage, conviction, and enduring presence of former President Rodrigo Roa Duterte. He stands even in silent. He is felt even from afar. He remains with the people and every sense of the world. Historic, unquote. At sa kaugnay pang balita, ayon pa sa inilabas ng isang source online, International Criminal Court ICC may take into account the behavior of former President Rodrigo Duterte's camp and supporters in its deliberation on his interim release. An ICC listed council has said, under Article 58 of a Rome Statute, the court will consider several factors in its decision, including Duterte's voluntary appearance, the risk of obstruction to the investigation, and the possibility of continuing his alleged crime. Unquote. Mukhang tila hindi na nga nakakayanan pa ng ICC ang tensyon ng kanilang natatanggap mula sa ating mga kababayang OFWs at mga Pilipinong nagsanib puwersa saan mang sulok ng mundo na talagang sigaw ay gusto nilang pauwiin na ang dating Pangulong Duterte. Kapag nagtagal at nagpapatuloy ang panawagan at aktibidad nitong nasabing rally worldwide na nagpapakita ng walang katapusang suporta at pagmamahal sa dating Pangulong Duterte, ang nasabing kahilingan ng mga Pilipino nating pauwiin na sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, ang ganitong klaseng puwersa at sama-samang lakas ng taong bayan at mga DDS ang siyang tuluyang magpapauwi sa dating Pangulo sa Pilipinas. Kaya't huwag ihinto at ipagpapatuloy pa ang mga ganitong aktibidad at siguradong mapapasuko din ang ICC. Have him properly tried in The Hague. So what happens when he arrives? If indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague, what happens next? Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of safety procedures applied then, and then he'll be taken to the court, and in due course he'll be asked to plead to an indictment.
And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, I mean, your previous contributor, I think, mentioned it. Ano sabi niya? Yung previous na problema ho namin kasi, sabi ho ng ICC, ano? Ang problema ng nakaraan, ito ho yung problema ng ICC. Pakinggan nyo mabuti. Two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Hindi namin ini-expect na magpo-provide ang Marcos administration ng mga ebidensya. Putik na yan. Tapos sabihin ho ni Marcos, hindi kami nakialam sa investigasyon. Inamin na po mga kababayan, inamin na po nila na ang Marcos ang nag-provide ng mga ebidensya. Ayan na. Ano masasabi nyo ngayon? Iba ho ang sinasabi ng demonyong Marcos. Could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, I mean, your previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Nadulas na. Mismong ICC ho, mga kababayan, nadulas na. The two families were, ang hirap mag-islang the two families were, may gera, may gulo, peace pala, sabi niya. And Marcos administration provide the evidence. Ay, salamat po kay Mamagin sa doon po, baka sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento, ayun. I mean, your previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. No? Hindi namin, ano sabi niya? Hindi namin inaasahan na maghahanda ng ebidensya si Marcos. Tapos sabihin ni Marcos ngayon sa press conference niya, hindi kami nangialam. So ito, taga-ICC ho ito. Ang nagsasabi, ang sabi nila, ang nag-provide po ng ebidensya, ang Marcos. Ibig sabihin mga kababayan, anong klaseng pagkatao ho, ito hong si Bongbong Marcos. Dinideny niya na hindi nakialam, pero ho ang ICC, nung in-interview mga kababayan, maliwanag sa sikat ng araw, na ang nag-provide ng ebidensya, ang Marcos administration. Ituloy pa natin. Previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include all the questions. Hindi ko nga inaasahan na ang Marcos pa naghanda ng ebidensya at ngayon si Marcos ay handa na makipagtulungan. Ayan ho ang sinasabi ko mga kabayan. Klaro, mga kabayan, na niloloko po ni Marcos na ipinagkanulo po ng Presidente ho na Republika ng Pilipinas ang ating soberentiya. Nasaan na ho yung sinasabi nyong protektahan natin ang ating soberentiya? Hindi ho ba nung nakaraan ang tatapang po ninyo at sinasabi ninyo na ang kailangan maprotektahan ng ating soberentiya, ang West Philippine Sea, atin ito, yung South China Sea, atin yan. Dahil sakop ng ating soberentiya yan. Pero ho ito, biglang bumigay si Marcos. Ano ho ang nangyari? Napakasimple lang ho. Sila na ho umamin. Hindi na ho tayo kinakailangan. Sila ho ang umamin diyan po sa yung mga taga-ICC na si ang Marcos ang naghanda ng mga ebidensya para ho, hindi nga namin i-expect. Sabi nga, di ba? We are not expecting that Marcos handa na siyang magbigay sila na prepare ng ebidensya at handa na makipagtulungan. So, sinungaling ho ba si Bongbong Marcos? Ayan ha. Include whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of it being tainted before it ever arrives in The Hague. And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint?
because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two. Duterte! 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 Ano ang sigaw ng mga mamalang Pilipino? Duterte! 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 Sir Bob! Sir Bob! Sir Ben! Sir Ben! Sir Ben! Sir Ben! Sir Ben, kitawag ka na dito. Kitawag ka na dito. Saman ba? Ano ang sigaw ng mga mamalang Pilipino? Duterte! 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 Ulit, ulit. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawag sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Pangit kasi.
Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yan paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala naman problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako? Sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka, sabi ko, oo, sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi, kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya, hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgol ako sa iyak na sinasabi niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi ka man siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan, mag-aral ka na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magmadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay, na kaming mga abogado, pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit.
Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, o di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So ibig sabihin ba mga 5 years? She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob. Ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, Monggo. Piniritong. tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan 2 case ng Coke. Ako ng gwardiya, sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, you have to have at least, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday. Tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo.
Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito.